Maganda po at napakamahalaga ng ating paksa sa araw na ito. Patungkol sa ang mga mahalagang punto tungkol sa basmala. Ano ba ang basmala? Para po sa ating mga non-Muslim listeners, ibig sabihin ng basmala ay yaumbang binibigkas. Bago basahin ang Quran, binibigkas ang Bismillahirrahmanirrahim na ang kahulugan ay sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. So ang tawag po rito, basmala. So ito po ang ating paksa sa araw na ito, ang mga mahalagang punto tungkol sa basmala. 4 na punto po ang tatalakay natin sa araw na ito. Unang punto, malakas ba o mahina ang pagbigkas ng basmala sa sala or sa prayer? Pangalawang punto, ang mga kahusayan ng Bismillah. Ibig sabihin ng Bismillah, sa ngalan ng Allah. Number 3, ang basmala ay itinatagubilin, meaning rekomendado, bago isagawa ang anumang gawain. At saka number 4, ang kahulugan ng Allah. Ito po ang 4 na punto na ating tatalakayin sa oras na ito. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Punto numero 1. Malakas ba o mahina na binibigkas ang basmala sa salah? Ulitin natin, ang ibig sabihin ng basmala ay ang binibigkas na Bismillahirrahmanirrahim sa salah or sa prayer. Patungkol sa basmala na malakas ang basa sa salah. Ang mga yaong hindi sumasang-ayon na ito ay isang bahagi ng Al-Fatiha ay mga nagsasabi na ang basmala ay hindi dapat binibigkas ng malakas. Ngunit ang mga scholar naman na nagsasabing ang basmala ay bahagi ng bawat surah, maliban sa chapter 9, ay may naiibang mga opinyon. Ang ilan sa mga ito, kagaya ni Asy-Syafi'i, ay nagsabi na dapat ay basahin ang Bismillah kasama ng Al-Fatiha ng malakas. Siya nga pala, para sa mga non-Muslim listeners, ang Al-Fatiha, Suratul Fatiha, ito po yung kauna-unahan na chapter sa Quran. At ito po ang binabasa kapag nagpe-prayer ang mga Muslim. Okay. Itong Al-Fatiha. Ito rin ang opinion ng marami sa mga sahaba. Itong malakas na binibigkas ang Bismillah kasama ng Al-Fatiha. Ito ang opinion ng marami sa mga sahaba, sa mga tabi'in, at sa mga imam ng kamusliman mula sa salaf at ng mga huling henerasyon. Halimbawa, ito ang opinion ni na Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Muawiyah, Umar, at Ali. Nawa kalugdan sila ng Allah. Sang-ayon kina Ibn Abdul Bar at Al-Bayhaqi, nawa kahabagan sila ng Allah. Ganon din na ang 4 na khulafa, batay sa ulat ni Al-Khatib, ay nabanggit na pinanghahawakan ang ganitong pananaw, bagamat ang ulat mula sa kanila ay sinasalungat.
Ang mga scholar ng tabi'in na nagbigay ng tafsir na ito ay kasama sina Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Ali bin Al-Hasan, ang anak nito na si Muhammad, Sa'id bin Al-Musayyib, Ata, Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abu Wa'il, Ibn Sirin, Muhammad bin al-Munkadir, Ali bin Abdullah bin Abbas, ang anak nito na si Muhammad, Nafi' na ang pinalayang alipin ni Ibn Umar, Zaid bin Aslam, Umar bin Abdul Aziz, Al-Azraq bin Qais, Habib bin Abi Thabit, Abu Ash-Sha'tah, Makhul, at Abdullah bin Ma'akil bin Muqarrin. Ganun din na idinagdag ni Al-Bayhaqi sina Abdullah bin Safwan at Muhammad bin Al-Hanafiya sa listahan ito. Bilang karagdagan ay idinagdag din ni Ibn Abdul Bar si Amr bin Dinar. Ang katibayan na pinanghahawakan ng mga scholar na ito ay sa dahilan na ang Bismillah ay isang bahagi ng Al-Fatihah, ay dapat nabasahin ito ng malakas tulad ng kabuuan ng Al-Fatihah. Ganon din na si An-Nasa'i ay naitala sa kanyang sunan, sina Ibn Hibban at Ibn Qudaymah sa kanilang mga sahih, at si Al-Hakim sa kanyang Mustadrak, na minsan ay isinagawa ni Abu Hurairah ang salah at binasa ang Bismillah ng malakas. Matapos niyang may sagawa ang salah, ay sinabi niya ang paganito, anya, sa inyo ay aking isinagawa ang sala na siyang pinakamalapit sa sala ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ginaraduhan nina Ad-Daraqutni, Al-Khatib at Al-Bayhaqi na sahih ang hadith na ito. Karagdagan pa, sa Sahih Al-Bukhari ay naitala na si Anas bin Malik ay tinanong patungkol sa pagbabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya ang paganito, anya, ang kanyang pagbabasa ay hindi minamadali. Pagkarakay, i-demonstrate niya yun at bumasa habang pinahahaba ang pagbabasa ng Bismillahirrahmanirrahim. Source natin, Fathul Bari, Volume 8, Hadith number 709. Ganon din na sa Musnad ni Imam Ahmad, sa Sunan ni Abu Dawud, sa Sahih ni Ibn Hibban at sa Mustadrak ni Al-Hakim, ay naitala na si Salamah ay nagsabi ng paganito, anya, ang sugo ng Allah ay nililinaw ang bawat aya sa kanyang pagbabasa ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ang binasa natin ay ang
kauna-unahang chapter sa Quran, Suratul Fatiha. Ibig sabihin, chapter 1, verses 1, 2, 3 hanggang 4. Na ang kahulugan sa Tagalog ng binasa natin ay, sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang mapagpala ang mahabagin. Ang Malik, ibig sabihin ng Malik, makapangyarihan at kataas-taasang hari. Ang Malik sa araw ng pagbabayaran, ibig sabihin ng araw ng pagbabayaran, araw ng paghuhukom. Si Ad-Daraqutni ay ginraduhan ang pagkakarugtong-dugtong ng hadith na ito na sahih, ibig sabihin authentic. Sources natin, Ahmad, Volume 6, Hadith 302. Abu Dawud, Volume 4, Hadith 294. Ibn Khuzaimah, Volume 1, Hadith 248. Al-Hakim, Volume 2, Hadith 231. Ad-Daraqutni, Volume 1, Hadith 307. Dagdag pa, sina Imam Abu Abdullah Ash-Shafi'i at Al-Hakim sa kanyang Mustadrak ay nakapagtala na si Muawiyah ay nag-imam ng sala sa Al-Madinah at hindi binasa ng malakas ang Bismillah. Ang mga muhajirin na naruroon sa sala ay binatikos ito. Nang mag-imam si Muawiyah muli sa sumunod na sala, ay binasa na niya ang Bismillah ng malakas. Source natin, Musnad Al-Imam Ash-Shafi'i, Volume 1, Hadith 80. Al-Hakim, Volume 1, Hadith 233. Ang mga hadith na nabanggit sa itaas ay nagbibigay ng sapat na katibayan para sa opinyon na ang Bismillah ay binabasang malakas sa panimula ng pagbabasa ng Fatiha sa prayer. Dumako naman tayo sa katunggali na opinyon. Yung mga nagsasabing hindi dapat malakas ang bigkas ng basmala. Kailangan ipresenta natin sa inyo ang magkabila na opinion para po edukado ka na Muslim. Opo, hindi ka bara-bara nang hindi mo alam anong ipinaglalaban mo. Patungkol naman sa katunggali na mga katibayan, ang ibang mga scholar ay nagsipagsabi na ang Bismillah ay hindi dapat nabasahin ng malakas sa Fatiha sa salah. At ito ang napatunayang kagawian ng 4 na khulafa. Ganun din si Abdullah bin Mughaffal at ang maraming mga scholar sa mga tabi'in at na mga huling henerasyon. Ito rin ang madhab ibig sabihin pananaw, nina Abu Hanifa, Ath-Thawri at Ahmad bin Hanbal. Si Imam Malik ay nagsabi na ang Bismillah ay hindi binabasa ng malakas o tahimik. Ibig sabihin, wala talagang binabasa. Yan po ang paninindigan ni Imam Malik. Ang grupo na ito ay ibinasi ang kanilang pananaw sa kung anong naitala ni Imam Muslim sa kanyang authentic na hadith na si Aisha ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nakagawi ang simulan ang sala sa pamamagitan ng pagbigkas ng takbir. Na ibig sabihin ng takbir, yung Allahu Akbar. Na ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila. At pagkatapos ay binabasa na ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ibig sabihin, ang lahat ng papuri at mga pasasalamat ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Source natin, Ibn Abi Hatim, Volume 1, Hadith number 12. Ibig sabihin, dire-diretso binabasa na ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hindi na binabasa ang Bismillahirrahmanirrahim ayon sa paninindigan ni Imam Malik. Ganon din ang dalawang sahih, ibig sabihin ng sahih authentic. Ang dalawang sahih sina Imam Al-Bukhari at Imam Muslim ay nakapagtala na si Anas bin Malik ay nagsabi ng paganito: nakapagsala ako sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar at Uthman. Ibig sabihin ng nakapagsala sa likod, nakapag-prayer siya na ang imam ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or si Abu Bakar, or si Umar, o si Uthman, nawa kalugdan sila ng Allah. So nakapag-pray siya na ito ang mga imam, ito ang mga prayer leader. Ulitin natin, ha? Ang dalawang authentic na hadith, dalawang sahih, ay nakapagtala na si Anas bin Malik ay nagsabi na nakapagsala ako sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar at Uthman, at nakagawian nilang simulan ang kanilang sala ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at mga pasasalamat ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, hindi binasa ang Bismillahirrahmanirrahim, yung basmalah. Idinagdag ni Imam Muslim na anya, at hindi nila binabanggit ang Bismillahirrahmanirrahim na ang kahulugan sa ngalan ng Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Maging sa simula man o sa dulo ng pagbabasa, source natin, Hadith at-Tirmidhi, number 244. Ganon din ang naitala sa mga aklat ng sunan mula kay Abdullah bin Mughaffal. Source natin, Ahmad, Volume 5, Hadith number 59. Ito po ang mga opinion na pinanghahawakan ng mga respetadong imam, mga respetadong scholars, mga respetadong ulama. At ang kanilang mga salita ay magkakatulad sa dahilang nagkakaisa sila na ang salah ng mga yaong binabasa ang basmalah sa Al-Fatiha ng malakas o sa palihim ay parehong tama. Kaya't wag nang nag-aaway-away pa ang mga Muslim patungkol sa malakas ba o mahina ba na binibigkas ang Bismillah sa salah. Ang dami ng mga nagkakagalit dahil dito sa dahilang ang alam lamang ng kabila ay ang kanyang paninindigan at hindi niya alam ang paninindigan din ng nasa kabila. Pareho po sila na tama ayon sa hatol ng pinakamalalaking mga ulama. Kung bibigkasin mo ng malakas ang Bismillahirrahmanirrahim sa Al-Fatiha ng salah, ay pwede. At kung bibigkasin mo ito ng tahimik sa sarili mo lamang, ay pwede rin. Pinatunayan ng mga authentic na hadith na parehong tama, parehong pwede. Ang lahat po ng patnubay at mga pagpapala ay mula po sa Panginoong Allah. Punto numero 2. Ang mga kahusayan at mga kagalingan ng pagbigkas ng Bismillah. Ulitin natin para sa mga non-Muslim listeners. Bismillah meaning in the name of Allah. Okay? Ang mga kagalingan, mga kahusayan sa pagbigkas ng in the name of Allah or Bismillah.
Si Imam Ahmad ay nakapagtala sa kanyang musnad na isang taong nakaangkas sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nakasakay sila sa hayop, either kamilyo or kabayo, asno, nakasakay sila. Nakaangkas sa sasakyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tawag roon nakaangkas. Ulitin natin ha. Si Imam Ahmad ay nakapagtala sa kanyang musnad na isang taong nakaangkas sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabing ang hayop ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay natisod. Kaya't sinabi kong isinumpang Satanas. Ibig sabihin, minura niya si Satanas, si Satan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng paganito, La taqul ta'isa shaitan fa innaka idha qulta ta'isa shaitan ta'adhama wa qala biquwwati sara'tu wa idha qulta bismillahi tasagara hatta yasira mithla dhubab. Malapit-lapit na pagkahulugan. Huwag mong sabing isinumpang Satanas. Ibig sabihin, huwag mong murahin si Satanas. Yan ang ibig sabihin. Huwag mong sabihin isinumpang Satanas. Dahil kapag sinabi mo ang salitang ito, kapag minura mo si Satanas ay nagiging mayabang at nagsasabing, sa aking lakas ay babagsak ko siya. Kapag sinabi mong Bismillah, kapag sinabi mong sa pangalan ng Allah, si Satanas ay nagiging kasing liit ng isang langaw. Source natin, Ahmad, Volume 5, Hadith 59. So sa halip na murahin mo si Satanas kapag galit ka, sabihin mo na lang, Bismillah. Si Satanas ay liliit na kasing liit ng langaw. Dagdag pa, naitala ni An-Nasa'i sa kanyang aklat na Al-Yawm wal-Layla. At ganun din si Ibn Maradhuya sa tafsir nito na sinabi ni Usama bin Umair, nakaangkas ako sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nito ang kabuuan ng nasabing hadith. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa salaysay na ito, La taqul hakadha fa innahu yata'adhamu hatta yakuna kalabayti walakin qul bismillah fa innahu yasgaru hatta yakunu kadhubabah. Huwag mong sabihin ang mga salitang ito. Ibig sabihin, huwag mong murahin si Satanas. Huwag mong sabihin ang mga salitang ito dahil si Satanas ay nagiging malaki, kasing laki ng bahay. Ibig sabihin, kapag minura mo si Satanas, lumalaki, lumulubo si Satanas, naging kasing laki ng bahay. Dagdag pa ng hadith. Bagkus ay sabihin mo, Bismillah. Dahil si Satanas ay nagiging kasing liit ng langaw. Source natin, An-Nasa'i sa Al-Kubra, Volume 6, Hadith 142. Ito po ang isa sa mga pagpapala, isa sa mga kagalingan sa pagbigkas ng Bismillah. At napakarami pa po ang mga pagpapala, mga kagalingan, mga kahusayan, mga benepisyo na ating makakamit sa pagbigkas ng Bismillah or sa pagbigkas ng sangalan ng Allah. Kaya lang, hindi kaya ng oras natin kung iisa-isahin natin ang mga punto na yaon. Dumako na po tayo sa punto numero 3. Ang basmalah ay itinatagubilin, meaning rekomendado, bago isagawa ang anumang gawaing kabutihan. Ang basmalah, ulitin natin ha, pagbigkas ng Bismillah, ay itinatagubilin bago simulan ang anumang aksyon
o gawain. Halimbawa, ang basmala ay itinatagubilin bago simulan ang isang khutbah, isang talumpati, isang sermon. Ang basmala ay itinatagubilin din bago ang tao ay papasok sa isang lugar na nais niyang parausin ang sarili, ibig sabihin dumumi, ibig sabihin bago pumasok sa CR, bago pumasok sa toilet. Binibigkas din po ang basmala. Mayroong hadith patungkol sa kagawiang ito na mga natalakay na natin sa mga nagdaan natin ng mga lecture tungkol sa mga binibigkas pagpapasok sa CR. Dagdag pa, ang basmala ay itinatagubilin sa pasimula ng ablution or wudu. Yun bang kapag magpe-prayer ang mga Muslim, naghuhugas muna. So ang tawag rin sa paghugas ablution or wudu. At binabasa rin ang basmala sa pasimula ng ablution dahil si Imam Ahmad at ang mga tagalikom ng sunan ay naitala na sina Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid at Abu Sa'id ay mga nakapagsalaysay mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi ng paganito, la wudu'ah liman lam yadhkur ismallahi alayh. Walang katanggap-tanggap na wudu para sa kanya na hindi binanggit dito ang pangalan ng Allah. Sources natin, Ahmad, Volume 3, Hadith 41. Abu Dawud, Volume 1, Hadith 75. Tuhfatul Ahwadhi, Volume 1, Hadith 115. An-Nasa'i, Volume 1, Hadith 61. At Ibn Majah, Volume 1, Hadith 140. Ang hadith na iyan ay hasan, ibig sabihin mabuti or good. Ganon din, ang basmala ay itinatagubilin bago kumain, sapagkat naitala ni Imam Muslim sa kanyang sahih na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi kay Umar bin Abi Salama habang ito ay bata pa lamang sa kanyang pangangalaga ang paganito. Qul bismillahi wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Sabihin mo, Bismillah. Kumain sa pamamagitan ng kanang kamay mo at kumain sa kung anong malapit sa iyo. Source natin, authentic na hadith, Sahih Muslim, Volume 3, Hadith 1600. Ang ibang mga scholar ay nagsasabi na ang basmala bago kumain ay obligado. Ang basmala bago magtalik ay itinatagubilin din. Okay, makinig kayong mabuti mga mister. Marami po ang mga mister at saka mga misis na nagtatalik, ibig sabihin nagse-sexual contact, na hindi nila alam may binibigkas para hindi makalapit at hindi makasawsaw si Satanas. Aha, ito po, binibigkas ang basmala bago magtalik ang mag-asawa dahil para hindi makalapit, hindi makasawsaw. Sumasawsaw po si Satanas, sumasali sa mag-asawa nang hindi niyo nakikita. Para palayasin siya, may binibigkas. Ang dalawang sahih, dalawang authentic na hadith ay nakapagtala na si Ibn Abbas ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, law anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadhurrahu syaitanu abadan. Malapit-lapit na pakahulugan. Kung sino man sa inyo ang bago makipagtalik sa kanyang ginang ay magsabing sa ngalan ng Allah
O Allah, proteksyonan mo kami laban kay Satanas, at ganun din na proteksyonan mo ang kung anong ipagkakaloob mo sa amin laban kay Satanas. Ibig sabihin, proteksyonan mo ang anumang ipagkakaloob sa kanila na anak, supling, laban kay Satanas. Dagdag pa ng hadith. At kung nakatakda na magkakaroon sila ng anak, ay hindi kailanman mapipinsala ni Satanas ang batang iyan. Source natin, Fathul Bari, Volume 9, Hadith 136, Sahih Muslim, Volume 2, Hadith 1058. So ito ay binibigkas bago magtalik ang mag-asawa, para hindi makasawsaw sa inyong pagtatalik si Satanas na nanonood sa inyo, at kung biyayaan man kayo ng Allah ng anak, supling, ay hindi masalang ni Satanas ang inyong anak. Ano mo lang binabasa? Pakinggan mo mabuti, ulitin ko. Bago kayo magtalik, paglapit mo sa misis mo, ikaw mister, ito ang bibigkasin mo. Pakinggan mo mabuti, bagalan ko. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Na ang kahulugan nito, sa ngalan ng Allah, O Allah, proteksyonan mo kami laban kay Satanas, at ganun din na proteksyonan mo ang kung anong ipagkakaloob mo sa amin laban kay Satanas. Ulitin ko isang beses pa. Pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo mabuti at i-memorize mo. Paglapit mo sa misis mo at magtatalik kayo, ito bibigkasin mo. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yan. Sana ma-memorize mo yan, ha? Yan lang ang binibigkas, maigsi lang. Okay. Punto numero 4. Last na lang na point. Ang kahulugan ng Allah. Ha? Ano ang kahulugan ng Allah? Binibigkas ito ng mga Muslim araw-araw. Kailangan alam natin ano ang kahulugan ng Allah. Allah ang pangalan ng Panginoon na ang kataas-taasan. Nabanggit na Allah ang pinakadakilang pangalan ng Allah. Dahil ito ang tinutukoy kapag inilalarawan ang Allah sa maraming mga attributes, divine names and attributes o mga katangian ng Allah. Halimbawa ay sinabi ng Allah sa Quranul Karim ang paganito. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Chapter 59, verse 22, Quranul Karim. Siya ang Allah na walang may karapatang sambahin maliban sa Kanya, ang nakakaalam sa di nakikita at sa nakikita. Siya ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Dagdag pa. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaibinul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Chapter 59, verse 23, Quranul Karim. Siya ang Allah na walang may karapatang sambahin maliban sa Kanya. Ang hari, ang banal, ang tanging malaya sa lahat ng depekto, ang nagbibigay ng seguridad, ang nagbabantay sa kanyang mga nilikha, ang makapangyarihan, ang tagalupig, ang kataas-taasan. Ang luwalhati ay sa Allah, mataas siya sa ibabaw ng lahat ng kanilang itinatambal bilang mga katambal sa Kanya. Dagdag pa. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.
lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Chapter 59 verse 24, Quranul Karim. Siya ang Allah, ang manlilikha, ang lumalang sa lahat ng bagay, ang humubog. Sa Kanya ang pinakamagagandang pangalan. Ang lahat ng nasa langit at lupa ay lumuluwalhati sa Kanya at Siya ang makapangyarihan, ang paham. Chapter 59 verse 24, Quranul Karim. Sa makatwid ay binanggit ng Allah ang marami sa Kanyang mga pangalan bilang mga katangian para sa Kanyang pangalang Allah. Ganon din ang sinabi ng Allah na walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Chapter 7 verse 180, Quranul Karim. At ang lahat ng pinakamagagandang pangalan ay sa Allah, kung kaya ay tawagin Siya sa pamamagitan ng mga iyan. At ganun din ang isa pang aya. Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Chapter 17 verse 110, Quranul Karim. Sabihin mo, O Muhammad, manawagan kayo sa Allah o manawagan kayo sa pinakamapagpala sa pamamagitan ng anumang pangalan na ipapanawagan ninyo sa Kanya, dahil sa Kanya ang pinakamagagandang pangalan. Ganon din naman, ang dalawang sahih ay nagtala na si Abu Hurairah ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng paganito: Inna Allahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man aksaha dakalal jannah. Ang Allah ay may 99 na pangalan, 100 bawasan ng isa. Ang sino mang bumilang at mga laga sa mga ito ay pasok sa paraiso. Authentic na hadith, Sahih Muslim, Volume 4, Hadith 2062. Ang mga pangalang ito ay nabanggit sa hadith na itinala ni na At-Tirmidhi at Ibn Majah. Volume 2, Hadith number 1269. Ang lecture po na ito ay hango po mula sa tafsir Ibn Kathir. Ibig sabihin, ang tafsir po na ating ginagamit bilang paalala ay hindi po tafsir ng inyong abang lingkod. Hindi po ito tafsir ni Salim Gimba, kundi ay ang tafsir ni Shaykh Ibn Kathir, nawa kahabagan siya ng Allah at gantimpalaan po nawa siya ng Allah. Nandirito pa lamang po tayo sa volume 1 ng 10 pinakamakakapal na volumes ng tafsir Ibn Kathir. At dito po nagtapos ang ating lecture. Basahin po natin ang dua na binibigkas sa tuwing matapos magtipon-tipon ang kamusliman. Ang dua na ito ay sa hangad na patawarin nawa ng Allah ang kung anuman ang mga pagkakamali na nabigkas o nagawa natin sa oras ng pagpupulong. Ito po ang binibigkas. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na ang kanyang kahulugan ay ito po: ang luwalhati ay sa iyo, O Allah, at ang papuri ay sa iyo. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa iyo.
Hinihingi ko po ang iyong pagpapatawad at ako ay nanunumbaling sa iyo sa pagtatawba.